natin ngayong umaga ay pinapaganda po natin bunga ng pagkapatawad sa ating buhay. Kasi po doon ay pinatawad ng Diyos. May nagbunga po ito ang maganda sa ating mga buhay. Amen? Kaya ba, naniniwala natin makasalanan? Amen. Walang asabi ng Biblia, walang karapat-dapat sa atin lahat. Kapag lahat tayo ay nagkasala. Ano naging bunga nito? Bakit mahal ito sa ating buhay? Unang punto, number 1, unang punto, lahat tayo ay lahat tayo ay maaaring magkasala. Hindi marunong po yan. Lahat tayo ay maaaring magkasala. Kaya mahalaga po sa isang Kristiyano na marunong kang magpatawad. Sapagkat lahat tayo ay nagkakasala. Ako nagkasala ako, tumanggap ako ng kapatawaran. Kaya natutuwa ko. Ang iba sa atin, dapat matutuwa mo yun ang dapat kung nagkasala ka sa kapatid mo. Hindi mo pwede yun. Puro kay kikibuhi siya ng kalooban mo. Alam nyo, napakahirap sa Kristiyano. May hindi kami kasunduan sa loob ng Iglesia. Amen? Maganda sa loob ng Iglesia na nanatili ang kapatawad, na nanatili ang magiging ng tawad sa bawat sa nagkasala sa atin. Amen? Kasi yan naman po ang turo sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, okay, magkikim ng hirap. Kasi mahirap, kaya ba may kinikim ng kamalian? Hello? Amen. Kaya kung ikaw ay nagkamali, matutokong humingi ng tawad. Amen? At kung naman humingi ng tawad siya, kapatiran mo, matutokong patawad. Kapag ano, sabi sa Matthew 6:14-15, basahin po natin. Matthew 6:14-15. Sige, makiklasa mo, dali mo po. Matthew 6:14-15. Sapagkat kung ipinatawad ninyo sa mga tao sa kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong amang sa kalangitan. Datapat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang sa inyong mga kasalanan. Di ba napakaganda masunod po rin sa bawat sa atin niya? Kung hindi mo papatawarin ang nagkasala sa iyo, hindi rin patatawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Kaya makikita po natin yan mga kapatid, walang sinabi ang Panginoon, anong order kasalanan? Wala. Kaya maliit ang iyong ninakaw, kaya malaki ang iyong ninakaw, ikaw ay isang magnanakaw. Amen. Kaya ang kasalanan mo kasi laki ng barko, kasi laki ng alam mo pinamuraray ng Titanic, kaya naman kalaki ang kasalanan ang pagkapatawad ng Diyos kasi lawak ng dagat. Kaya mga kapatid, ano bang kasalanan ng kapatid? Patawarin mo yan. At kung yun naman kaya ipiyesa, parang mahirapan Amen? Kasi kailangan po sa ating iglesia, sabi ng Biblia, makikilala na kayo ang kalagat kung kayo ay nagmamahalan. Amen? Kaya ako po nanonood, prinsipyo sa akin, bilis sa pastor. Yan po ang prinsipyo niluro sa akin ng Panginoon. Ano bang uri na hindi maganda marinig ang kapatid, huwag mo na sabihin. Sapagkat kapag sinabi mo ba ang isang kasalanan ng kapatid sa mga kapatid, nagkakaroon ka lang ng problema sa loob ng iglesia. Ano makapalaman ko? Sabihin mo, ikaw ay kapalaran ng Diyos. Hindi. Kaya ano mo kasalanan na alam mo sa kapatid, kalimutan mo na yan. At huwag mo na sabihin kahit na kanino. Amen? Hello? Amen. Totoo po yan. Nagsasabi ko na sa bakit kapag kinabi mo yan, nagkakaroon ka lang ng problema sa loob ng iglesia. Alam niyo mga kapatid, sa akin, maraming bilang pastor, marami akong karoon ng problema sa loob ng iglesia. Masyadong personal. Pero ang magandang prinsipyo ng bigay sa akin ng Panginoon, yan sa iyo lang
hindi na mo dapat malaman kanino pa man. Sabagat yan ay masyadong confidential. Kaya mga kapatid, yun ang hamon ko sa inyo. Huwag manatili sa ating simbahan ang mulong-mulungan. Ano mga sabi-sabi, huwag manatili sa iglesia. Sabay yung mga bagay na yan, bunga yan ng gawa ng Diablo. Hello? Amen. Kaya mga kapatid, panatilihin natin sa iglesia natin ang pagiging ng tawad at pagkapatawad sa loob ng ating iglesia bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ko, kung hindi ka magkapatawad, hindi ko rin mapatawarin ang iyong kasalanan. Bakit naman kapatid? Hindi ka ba nagkakasala? Di ba maaari kang magkasala sa pananalita? Sa isip? Pero sabi mo, kung hindi ka magkapatawad, hindi kita mapatawad. At ikaw naman magkasala ka. Kung hindi ka nagtawad, huwag ka mahiya. Ginawa mo ang kasalanan na hindi ka nahiya eh, di ba? Kung hindi ka nagtawad, alam mo ang nagkasala, alam mo, pwede naman lang sa yung tao na yan. Lapitan mo. Magpakababa pa. Hello? Sapagat tayo ay papasok sa 37 anniversary ng ating iglesia. Kaya panatilihin natin magamahanan, pag-ibig sa bawat isa. Amen? Kaya lahat tayo ay maaaring magkasala. Amen? Ano sa letter B? Sabi niya, matutunan magpatawad at patawarin ng Diyos ang ating mga sabi. Letter B. Lahat tayo ay nakasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. At sabi nga dyan, ang lahat na nakasala at hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Tanggap natin? Amen. Lahat tayo makasalanan? Amen. Kaya mga kapatid, at ito ang ba't ito ang magbulay-bulay? Kung ano naging buhay mo, nagkawala sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakahirap sa isang Kristiyano ang nabubuhay sa kasalanan. Pero, kaya tayo pinili ng Holy Spirit eh. Bakit? Kasi yung Holy Spirit na yan, tumutulong sa atin para hindi tayo manatili sa kasalanan. Amen? Kaya kung ikaw nagkasala, di ba naman na? Kapag ikaw nagkakamali, magsinungaling ka lang eh. Kinukonsensya ka na eh. At yung konsensya na yan, galing sa Diyos yan. Ibig ng Panginoon na huwag kang magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Kaya unang-una po, naging mga kapatid, maraming binago ang Diyos sa aking mga buhay. Ang unang inalasahan ba, alam niyo ano? Pagmumura. Kasi ako nung araw, mga kapatid, alam niyo mga taga-Cavite, matuwa o magalit yan, lagi yung kasama mura. Ganyan na mga taga-Cavite. Kaya kami mga taga-Cavite, nung wala pa sa Pasay, kailangan kami mga taga-Cavite. Alam niyo bakit? Kasi mga taga-Cavite, nagkukwento lang, mura ginagawa. Akala mo lagi na lang may kagalit. Ganyan ang mga taga-Cavite. At lagi na lang nakamura. Kaya noon, ang mga taga-Cavite, kinatatakot na ng toko yung lugar. Kasi akala nila matataba sa totoo naman doon naman. Yun. Yan ang unang inalis sa akin ng Panginoon. Kaya nakita ko ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Pangalawa inalis sa akin ng Diyos, paninigarilyo at pag-itid ng maliwanag. Inalis sa akin ng Panginoon natin doon. Araw-araw mga kapatid yung aking higaan. Pagka inagad yung kama, yung aking katre, ito ang maliwanag. Nakalatag. Hindi ako umaalis sa amin na hindi ako may tama. Kapag ako walang tama, hindi ako masaya. Pero nung nag-board ng Ginoo, domestic ako, kumamit ko rin. Pero alam nyo, hindi ka payapang kasi yan ang aking natukman, ang aking naranasan. Hirap ng kalooban.
ganun tayo papaguhin ng Diyos. Bakit lahat tayo ay makasalanan. Kaya kung walang binago ang Diyos sa buhay mo, at ikaw ganyan ka pa rin, malamig na sila po yan. Kung ikaw ay tunay na born again, kaya ikaw ay babaguhin at magkababago sa Diyos. Amen? Amen. Ganyan ang mga taong mga makasalanan. Amen. Ano sabi sa Romans 6:23? Dahil sa ating kasalanan, nagbuhay ito ng kamatayan. Isipin yung mga kapatid, kung gano'n kasama ang kasalanan, nagbuhay ito ng kamatayan. Anong kamatayan ito? Hindi kamatayan physical to. Ito yung kamatayan spiritual. Kayo na naniniwala na may ikalawang buhay. Hello? Dapat maniwala dapat maniwala tayo na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kasi kung hindi ka naniniwala, wala kang buruan ng paglilingkod. Wala ka na buruan ng pananampalataya. Kung hindi ka naniniwala na wala ikalawang buhay. Kaya sabi ni Pablo, kung tayo ay aasa lamang sa mundong ito, tayo ang pinakawawa. Pero, bakit pa tayo pinakawawa? Lahat ng bagay pinatigaan mo ng alam ng kasalanan rin, di ba? Ang mga masaya sila. Nakakapakisabong, nakakapagsugar, nakakapag-inuman, nakakapag-babae, nakakapaglalaki. Natin yan ang ginagawa. Bakit? Kasi alam natin na takot tayo sa Diyos. Ngayon, kung maniwala mo sa mundo ito, hindi ko ka nalaman. Ikaw pinakawawa. Kaya dapat naniwala ka sa panatayanan mo sa sabi ng Panginoon na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero, kaya mga kapatid, ang kamatayan dito kayo sa Roma 6:23, yan ay kamatayan pag-spiritual. Sabi yan, pakibasa mo, Junior, pakibasa mo. Roma 6:23. Sabi, sapagkat namatayan ang bayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano daw ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Kaya mga kapatid, kung tayo mayroong mga mahal sa buhay na namatay, isipin nyo na yan ay nasa sinabubunan na ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? Totoo po yan. Hindi natin pwede pagpulanan ng Biblia. Totoo po ng Biblia. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay hindi ba nung mga kapatid? Nung araw ulit pa ako, nalagapit ka ba na naging ano? Ngayon, sabi ng nakasawa o ng ina, sunduin niyo pare. Sunduin niyo pare. Dumating ang pare. Ano dala ng pare? Hindi buhay ang dala ng pare. Ang dala niya ng kamatayan. Hindi niya naman umitis niyo na madali eh. Di ba? Umitis niya ba yun? Hindi niya na alam siya kaya hindi ligtas eh. Di ba? Kaya ang dala ng pare, pagkapalan na galing siya galing pa yung nagiging ng bahay, ang dala niya ang kamatayan. Pero kapag ang lingkod ng Diyos ay pumunta sa may sakit, ang dala niya ay buhay. Nagtanda ko ay tatay na Archie may sakit. Siguro kung paano na naglulubala sa tatay ni Archie. Pinapunta kami doon, pinapunta ako sa Pasay. Maganda naman ang restaurant ng tatay ni Archie. Humingin ng tawa. Tumanggap sa Panginoon. Sumampalataya at siya ay naligtas. Yun ang ibig sabihin ng buhay na walang nagkakabigay sa atin ng Diyos. Amen? Kaya pag nakakita kayo ng pare, ang dala niya kamatayan.
hindi buhay na lang yan. Tandaan niyo, sasabihin ko sa inyo, ang mga ganda ng buhay, ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kayo maniwala. Si Nanay Anding nga, noong namatay, yan ang nakita ko na namatay, na hindi nahirapan, hindi pala umanaw buka. Noong namatay na, sino maganda ni si Nanay Anding, naghihingi ako. Nandun ako. Nakita ko, alam mo, Nanay Anding, lahat na nakita ko namatay. Ito ang taong namatay na hindi nahirapan ang kanyang kalooban. Kasi nakita ko rin sa kanyang mukha, pero matalo mukha niya. Normal, para siyang bibigyan. Normal na mukha. May mga konti dapat na nararutan na hindi na. Sabi ko, ito ang buhay ng tao. May pananampalataya kay Kristo. Amen? Amen. Kaya nakita ko na sa gina. Natanggap niyang maluwag ang kanyang bagong buhay na tatanggapin mula kay Kristo. Kaya mga kapatid, nakita niyo kung gano'ng kahirap may kasalanan. Kasi nagbubuhay ng kamatayan. Ano ba kamatayan gagawa sa Biblia? Ang kamatayan, isa sa kamatayan gagawa sa Biblia, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ngayon, ang mga makasalanan, pwede ba tumawag sa kamulo? Pwede ba tumapasok ka ng mga makasalanan? Pero pag ikaw namatay, wala ka ng pag-asa pa. Amen? Kaya napapalanda mga kapatid eh. Kung ikaw man naghihirap, kung ikaw man hindi kuntel sa mundong ito, at nagtitiis ka dahil kay Kristo, mapalag ka. Bakit? Napunagin ka. May patibago, ang pag-asa mo wala na sa mundong ito. Ang pag-asa mo sa kabilang buhay. Amen? Kaya ba naniniwala ba ng buhay? Amen. Dapat naniniwala tayo. Dapat sa kaparatayanan niya. Kasi kung di mo sa kaparatayanan niya, basta yung hindi pag-ibig na ginagawa. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay maring pagkasal. Let us see. Dahil sa ating kasalanan, dapat dyan nagbuka tayo ng kamatayan. Amen. Ikalawang punto. Ikalawang punto. Tama na. Tayo ay dumanas ng kapatawaran mula sa Diyos. Romans 3:25. Ito po ang sinasabi. Siya ang itinarada ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananalig, uli ka ba? Uli ka ba? Siya ang itinarada ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala siya ibig sapagat ng una, nagbibis siya at pinipagmahit ang mga kasalanan na nagawa ng tao. Ang sabi ng Biblia, pakipasa mo ba? 3:25. Nang siya'y inilagay ng Diyos na maging mapagkalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi mapagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Amen. Nagandog ng buhay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Amen? Yes. Upang patawarin ng Diyos dahil sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Kaya mga kapatid,
ignorante na isang taong tumalikod ka ng Kristo? Bakit? Sapagkat si Kristo ang nagbigay ng bagong buhay sa iyo. Amen? Amen. At ako naman ay natutuwa mga kapatid sa mga taong nakapatuloy sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nakikita ko ang kabananan, nakikita ko ang kabara sa kanila ng Diyos at ng mga buhay. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo, huwag kayo umigil sa paglilingkod. Sapagkat ang Diyos na ating paglilingkuran ay Diyos na buhay. At tayo tumanggap ng kapatawad sa ating mga kasalanan. Let that be. Hindi lang kapatawaran, kundi kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan ang maganda sa Panginoon. Kasi meron mga Kristiyano, humihingi ng tawad nyo. May konti. Pagkatapos humingi ng tawad, gagawa na naman ng kasalanan. Kaya ba nakakita ng ganyan? Hello? Amen. Hihingi ng tawad niyo. Bukas gagawin naman ng kasalanan. Anong klaseng pagiging ng tawad ang ginagawa na yun? Ang pagiging ng tawad, mga kapatid, ay pagtalikod sa kasalanan ginawa mo. Nangangako ko sa Diyos na hindi mo na gagawin kasalanan na yan sapagkat sabi ng Biblia, magbubuka sa'yo ng kamatayan. Mga kapatid, ito tandaan natin. Aniin na rin mo. Aanihin mo yan. Hello? Ano man ang iyong tinanim? Maring hindi mo anihin sa kayo niyan. O kaya bukas, o kaya sa makalawa. Pero mga kapatid, iparilihan na siya ng Panginoon na ikaw ay mag-aanihin sa kasalanan ginawa mo. Walang kasalanan na pwedeng palampasin ang Diyos sa ating mga buhay kung tayo nagkakamali. Sapagkat ang Diyos natin, Diyos na ano? Makatarungan. Kaya mga kapatid, iwasan sa kasalanan. Sapagkat ikaw pinatawad at pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Kalayaan na ibinigay siya ng Diyos, ibigay ng kalayaan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya mga kapatid ko, ikaw namuhay sa kasalanan, humingi ng tawad. Pag maligaw ka sa Panginoon, hindi magbubunga ng maganda sa buhay ko. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya, Biblia sabi ni Panginoon, hindi Santiago ipagtawad mo sa kapatid ko. Kung ikaw nahihina mo, tagumpay niya. Anong kasalanan ng mga ligpin sa'yo? Kung ikaw mahirap na hirap dyan, ang sabi ng Biblia, ipagtapat mo sa kapatid ang mga bagay na yan. At kayong dalawa ay magtulong sa panalangin upang maging malaya ka dyan. Kasi hanggang hindi mo ikatapat yan, mayroon mo magtagumpay na nag-iisa lang. Amen? Kaya Biblia sabi ni Santiago, ipagtapat mo ay yung kasalanan sa isa't isa upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, huwag kang mumuhay. Huwag tayo mumuhay sa kasalanan. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, pinatawad ka na at pinalaya ka na dahil sa iyong mga kasalanan. Kaya na yung ating naranasan, mga kapatid. Malaya na tayo, wala na tayo sa pag-ating ng kasalanan. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo malaya sa harapan ng Diyos na hindi nagkakasala. Amen? Amen. Let us see. Dahil sa pagpatawad, nagkaroon ka ng kaugnayan sa Diyos. Ito maganda. 1 Corinthians 15:22. Pakibasa mo, wedding. Oras wedding. Kasi ano na, si Ton. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen. Tayong lahat ay galing kay Adan. Adan, galing kay Adan, magkaranas na nagamatay ang pisikal. Amen? Amen.
Ibig sabihin ng physical na kamatayan na tayo ay higa sa kabaong. Ilalagay siya na naman lupa. At pagkatapos noon, pagkatapos kayo mamatay, gano'n, tapos na. Hindi mo kapatid. Yun ay kamatayan physical. Pero ang kamatayan spiritual, pero ang buhay spiritual, bakit natin natagam ito? Sapagkat bunga ito ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya sabi ng Biblia, kung tayo namatay sa physical, yun bunga ng ating kaugnayan kay Adan. At kung tayo man nagkaroon ng buhay, bunga ng ating kaugnayan kay Jesus. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, nakita ko gano'ng kabuti at kahusay ang Diyos sa buhay natin. Napakabuti ng Panginoon sapagkat bigyan tayo ng Diyos ng panibagong buhay, panibagong kaugnayan sa Kanya. Amen? Amen. Ikatlong punto. Dahil sa ating ginawang kapatawad, nagbuo ito ng kapayapaan mula sa Diyos sa ating buhay. Nagkaroon ng patawad mga kapatid, di ba naman na? Nung nagpatawad ka, nakakaroon ng tayo sa buhay. Pero, doon sa nagkapatawad, nakakaroon ko ng kapayapaan. At doon naman sa pinatawad mo, nagkaroon din ng kapayapaan. Kaya ito sa inyo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, patuloy tayo magpatawad sa isa't isa. Dapat yan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ano sabi siya, 14:27? Pwede ko kayo basa ko. John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag magagamit ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Napakaganda ng Panginoon ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ako ba mga kapatid na nanonood sa YouTube? Nakita yung mga taong mga magugulong buhay. Napakaraan niyo mga kapatid. Birang-birang tao ngayon ng kapayapaan. Ang buhay ng tao ng mga kapatid magulo. Kaya sabi na sa Kristo, lakasan niyo ang Ginoo. Napagtagumpayan ko na sa libutan. Alam niyo mga kapatid, hindi madali mabuhay sa mundo ito ng walang Diyos. Amen? Amen. Hindi madali ang kahirap. Maraming persecution, maraming tukso, maraming pagsubok, maraming nakaka-extra mabuhay sa mundo ito mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung wala ang Kristo sa buhay mo, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya mga kapatid, dapat tayo na umayo. Kaya lang ko nila, ano na naisip na natin siya? Ang una ko naisip, sino uuwi ko? Araga naman, ang isda ba pumupunta sa pataran nyo? Pero, ang isda ba ay pumupunta sa kusina nyo? Hindi, di ba ba? Anong isda? Hinuhuli yan. Hinahanap yan. Kaya natin mga kapatid, ang dapat naman kaisipan natin. Maghanap tayo, humuli tayo ng mga isda na uupo. So, buon yan. Sa mga kung tayo, aasa lang sa mga tao darating, hindi tayo lalago. Meron parang may dumating. Pero ilan-ilan lang yan. Iba yung ikaw naghahanap. Iba yung ikaw nag-witness para may umupo. Sa upo, ibili ng kababaihan. Ano? Amen. Alam nyo, bili mo sa kababaihan ngayon. Marami pera ang kababaihan. No, totoo ko yan. Sila muna ng TV. Sila muna ng Silya. Marami pera ang kababaihan. Di ba? Amen, ang kababaihan. Parang si Bebe pag-aaral. Then, totoo ko yun. Pagpulayan ng Panginoon ng mga kababaihan.
Sino uupo dyan yung isipin mo, kapatid? Kung hindi ka magkadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya na lagi natin napagin, napagin nila yung magkapatira niya. Magkakad na isang kaluluwa. Pero mo isang taon. Isang kaluluwa lang. Huwag dalawa. Isa lang. Dalawa isang taon mo. Apat na pagkita, 12 buwan. Isang kaluluwa lang. Ano rin mo, isang taon. Isipin nyo. Kung tayo nun isang taon, kung tayo 120 o 150, isipin nyo, doble na kagad na darating na taon. Isang kaluluwa lang yun. Ang bawat sa atin, magdala na isang kaluluwa. Hindi mo kaya isang kaluluwa sa labas ng taon. Hindi mo kaya magdala. Hello? Ako na nain. Hello? Lumakas. Kaya natin ang isang kaluluwa sa labas ng taon, mga kapatid. Kaya natin, hindi kaya natin isa nandiyan kaya sapagkat una nahihiya ka. Pangalawa, natatakot ka. Bakit ang yan? Mga kapatid, ang dalawang ebanghelyo ay hindi iyo. Ang dalawang mensahe, hindi iyo. Ikaw ay tagapagdararaman ng mensahe ni Kristo. Ikaw ay tagyan, hindi ikaw tinanggan. Ang tinanggan, ang Diyos na iyong dinadala. Amen? Kaya huwag ka mahiya. Pastor, baka tanongin ako lang. Bakit tatanong, alam niyo ba kapatid? Ako matilag ako nagkaroon ng Bible study nung araw. Marami din naman ako nakuha sa mga tao. Pero kailanman, hindi ako pinitulog ng Diyos na tanungin sa mga bagay na hindi ko kaya sagutin. Kaya hindi mga kapatid ang ginagalit niya pa siya. Hindi pa hinitulutan ng Diyos na kayo tanungin na hindi yung kaya sagutin. Amen? Kaya huwag ka matakot. Huwag ka mahiya. Sabihin mo kung yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Kristo at ibahagi mo sa iba yan. Sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo. Huwag ka mahiya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Kristo, kapag ako yung kinahiya, ikahiya rin kita. Sakit ang mga nasa langit. Isipin niyo, ikahiya ka ng Kristo kapag kita sa langit. Hindi kita nalala sinuha. Pag kinuha, nagpalaya sa naman, hindi mo na pakialam sa'yo. Hindi kita kilala. Nakita niyo mga kapatid. Kasi tayo mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. Para sa gano'n, marami tayo naiintindihan sa kanyang mga salita. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ang sabi ko kanina, hindi madali mabuhay sa mundo ito nang wala sa Kristo. Hindi madali. Kaya ba natadali na siya yung buhay na kayo hindi mananampalataya? Nung hindi ka mananampalataya, ano buhay nyo? Napakahirap! Wala ka kapayapaan? Puro-puro ka ng pag-aalala? At minsan, ipapalit ka kagad na yung mag-asawa. Pero na-born again ka, anong ginawa siya ng Diyos? Inayos ang Diyos ang buhay mo. Hello? Amen. Kaya mga kapatid, ating angkinin ang sinabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ating angkinin ang ating angkinin ang kapayapaan mula sa Diyos. Amen? Amen. Let that be it. Maging instrumento ka ng kapayapaan sa isa't isa. Romans 14:19. Hindi pa rin sa Tagalog yan. Roma 14:19. Kaya nga, sundin ang mga bagay ng mga
Amen. Kaya isipin mo, ano yung mga bagay na magiging kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Ano sabi niya, mag-instrumento ka. Huwag kang mag-instrumento ng kaguluhan ng mundo ito. At saka ng iglesia. Maging instrumento ka ng ano na? Kapayapaan. Amen. Kung mayroon man, sama ng loob ang isa't isa sa atin. At nagsasabi sa inyo mga sama niyan daw, muna sa restaurant. Pero, kasi iba kasi nanunusok pa. Alam niyo, ako hindi mo na ito ang naging masama ugali ko na hindi man nakapagkakas. Halimbawa na, si Pedro at saka si Juan magkaaway. Halimbawa na po ito, si Pedro at saka si Juan magkaaway. Kinausap ko ni Juan, alam mo, Pastor, si Pedro ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Alam mo, nangyari sa akin, kung paano galit si Juan kay Pedro, nagalit din ako Pedro. Hello, nakuha niyo ba sabihin, nakumbisi ako na magalit din kay Pedro dahil nakuha ko si Juan ay hinuwa ng mundo ng pangyayari. Nakuha niyo ba sabihin, kung sino mo nang nakuha mo, daw ka kumakampi at kagalit mo rin. Ganun ang ugali ko nung araw. Yung mga kapatid, kung dala pa natin yung mga ganyan ugali, baguhin na natin yan sapagkat magbubuo lang yan ng hindi kaisa sa ating samahan. Kaya mga kapatid, mag-instrumento ka. Nagkaisa sa loob ng simbahan, mag-instrumento ka. Nagkaisa sa isang bayan, mag-instrumento ka. Nagkaisa sa komunidad. Amen? Kaya tayong ano ng Diyos, iba tayo sa mga di pananampalataya. Amen? Let us see. Ang Diyos ay nalulugot sa iyo dahil sa kaisa na iyong ginagawa. Natutuwa ang Diyos. Nag-instrumento ka ng kaisa. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Hello? Amen. Ang sarap yata nun. Amen? Ang masarap. Hindi mo na. Ako nga, minsan, pag may ko sa Lord, nakatagpapit taon na kami ng iglesia. Ano ang pinanatili mo sa iglesia ang pag-ibig, ang pagkapatawa, at kaisa sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Di ba nakakatawa sabihin, ako nalulugod sa iyo? Amen? Nakakatawa. Natatandaan ko si Abraham. Ano sabi ni Abraham? Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Ang kaibigan ko si Abraham. Ibig sabihin, special ng Diyos yun. Ang kaibigan ko si Paul. Ang kaibigan ko si Junior. Ang kaibigan ko si Dick. Ang kaibigan ko si Noel. Ang kaibigan ko si Manel. Ang kaibigan ko si Per. Diba sa isipin mo, sabihin ng Diyos sa iyo, ang kaibigan ko si Joanne. Sabihin siya ng Diyos yun, diba nakakatuwa? Hello? Amen. Bakit natuwa ang Diyos sa iyo? Kasi gumawa ka ng bagay ng aming kultugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, maging isabay tayo ng kaayusan at ang Diyos ay nalulugod sa atin. Unang Pilipino, 14:33. Ay, saan pa kayo basa? 1 Corinthians chapter 30, verse 33, and also sinasabi, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, dahil siya ang Diyos ng ayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hiliran ng Diyos. Amen! Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan. Siya nalulugod sa kaayusan. Kaya mga kapatid, nasabi dyan, ito ang dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, panatilihin natin
kaalisan. Pag-ibig. Pagkapatawad. Pagkitiis. Pagkapatawad, pag-ibig, pagkitiis, kaalisan. Amen? At maging instrumento ka. Maging instrumento ako ng kaalisan at pag-ibig sa mga Amen.